Ngayong taon, ibinahagi ng Alagang LDI ang mga pinakamahusay na paraan ng conditioning. At sa episode na ito, balikan natin ang mga gabay na makakatulong sa inyo para masiguro ang tagumpay ng laban nyo. Ito ang LDI's Year-End Countdown, Top 5 Conditioning Tips for Strength and Power. Bago magkondisyon, mahalaga ang tamang seleksyon. Ang unang tip natin ay mula kay Glenn Harke ng J&J Game Farm sa Alfonso, Cavite, kung saan kanyang ibabahagi kung paano ang manok nila ay pinipili at kung anong kahalagahan sa conditioning ang antibiotic. Dito sa sistema namin dito, sa yung pagsiselection, isiselect na nila Kuya Kenneth yan. Tapos ang criteria namin talaga, yung matidin mamalo, iba talaga yung may palo talaga na isang bigay lang na makakasira siya. Pag nagsisimula na kami maganda, pinupurga muna namin yung Vermex 4. Pagkatapos niyan, paliliguan na namin ng washout. Tapos pag kanagabihan na yan, gabi na, sinasaksakan na namin ng Tiabex. Kinabukasan, nagbabacteria plasing kami ng Doxilac Forte para maiwasan natin yung pagkakasakit ng manok. During hinahanda natin sila, kasi medyo paiba-iba din ng weather, kailangan meron din siya protection, malinis na siya. Ang pagpapagalaw naman dito, sa madaling araw, nagpapakaskas kami, palakad na sa gradas, tapos 3 days yung sunod-sunod yun, i-spar namin yan. Tapos yung susunod na day, pahinga na siya. 12 days na pahinga kami, tapos 5 days before the fight, nag-i-spar kami. Kung sino yung madiin mamalo, yun ang pinapasok namin. Ang sparring ay mahalaga sa pagkondisyon, pero kailangan ding iwasang sumobra ito. Ibabahagi ni Darwin Barrios ng Desert Rat Game Farm sa Labo, Camarines Norte, ang dapat na dami ng spar at ang mga suplemento para mapanatili ang enerhiya at lakas ng mga manok nyo sa buong pagkondisyon na proseso. Nag-uumpisa ho kami sa seleksyon ng manok. Pagka nakaselect na ho kami, nag-uumpisa ho kami magpaligo. Nagpapaligo ho kami ng washout shampoo, nagpupurga ho kami ng Vermex. Sa kinabukasan ho, ay nagtuturok ho kami ng MEB po ang ginagamit kong pangturok sa umaga. And then, sequence na po ito, nagbibigay po kami ng Calbex, Bipollen, hanggang dumating po dun sa point na pwede ni silang ibitaw ulit. Sa amin ho, dito sa stag season, ang bitaw ho ng manok namin, 3 to 4 days, bumibitaw ho kami ng manok. Depende ho sa kinikilos niya kung siya ho ay maganda na yung ibinabatong paa. And then magbibitaw ho ulit kami after 3 to 4 days ulit, hanggang siya ho ay maging maskulado, maging maganda yung mga balahibo. At ang huli namin bitaw is 4 days before the fight, bibitaw pa ho kami ng mga 2 bakil lang. Yun ho sa amin sa 4 days before the fight, meron na ho akong binibigay yung mix na ho ng Tiabex at saka ng MIB. Yun ho ang uli namin ibinibigay sa mga manok. And then nagsusuplemento pa ho kami ng gamot, B12 ho ng LDI, yung Sayano. Nakakaranas palagi ng stress sa mga manok sa training. Kailangan tiyakin na makuha nila ang sapat na pahinga at mabawasan ang stress nila. Kaya babahagi ni Christopher Javier ng GMH Protocol Game Farm sa Pampanga ang mga payo na dapat gawin bago at pagkatapos ng sparring. Unang day ng conditioning, palagi yan spar na yan. Pero pag kontento na kami sa laro niya, so madalang na lang isang beses sa isang linggo. Tapos kung malapit na yung laban, dahil nga stag yan, so kailangan ng mas mahabang pahinga. 7 days before, doon na kami pipili ng panlaban. Sa kak naman, ayun nga, pag galing sa lugon, so mataba pa yan, nandyan na yung talagang kailangan mo silang pakaskasan. Sa kak naman, di mo nang palaging binibitaw kasi nandyan na yan. Hindi mo naman siya palulugunin kung hindi siya magaling. Magiging last spar niya bago yung laban, 4 days. Bago namin spar, binibigyan ko na lang yan ng B-pollen. Pagkatapos may spar, binibigyan ko yan ng Calbex. So, hindi ako nagtitipid sa gamot, lalo na kung gusto ko ng magandang resulta ng laban. So kung ano talaga yung kailangan ng ako, experience ko kasi pag hinagalo ko, iba eh. Iba yung palo tsaka power eh. Weekly, binibigyan ko yan. 0.3 na Tiabex, 0.2 na may pinaghahalo ko yan. So ang huli kong inject niyan, 4 days before the fight, hindi ko na siya tinuturo. Parang tinatapins ko na lang sa pagkain nila. Napakahalaga ang tamang pag-aalaga habang ang manok ay nagmomolting dahil makakaapekto ito sa performance nila sa panahon ng conditioning. Ibabahagi ng 2024 World Slasher Cup 1 champion at reyna ng Rueda na si Osang de la Cruz ng Gold Quest Champions Game Farm ang kanyang mga kasanayan sa pag-aalaga bago ang conditioning ng mga manok niyang nagmomolting. Yung pong mga ginamit namin sa World Slasher, mga 1 lugon lamang po yan. Napaka-importante po kasi na
sa mga pinapalugo ng manok ay yung maalagaan sila ng maayos. Mabigyan sila ng tamang proseso kung papaano po yung mga ibinibigay namin na gamot. Like, katulad po niyan, every month, binibigyan po namin sila ng Bermex para po sa pamurga po nila. And then every 15 at saka 30, nagbibigay po kami ng Tayabex. Malaki ang epekto kapag ang panahon ay nagbago, lalo na sa araw ng laban, kung saan ang performance ng mga manok ay tatamaan. Kaya babahagi ni Rica Akay ng Agricious Game Farm ang kanyang estratehiya sa pag-adjust sa paglaban kapag ang panahon ay malamig o mainit man. Pag sa malamig talaga, ang ginagawa ko, pakiusapan ko yung promotor na i-early finish yung mga manok na galing dito sa lulan. Kasi pag inumaga ka na doon, malamig talaga. Kaya yung ginagawa ng kuminsan, nagdadala kami ng nung pan ng palay. Dayami, yan lahat ilalagay ko yan sa cock house para medyo iinit, tutulong yan. Pag dito naman sa lowland, manggagaling sa taas yung mga manok, ang ginagawa ko dyan, medyo mag-a-adjust yung labang ko dyan. Kung pwede, 6 p.m. na yan, paakyat, paggabi na yan, para yung mga manok galing sa malamig, medyo relax sa gabi. Tapos nagdadala kami ng mga dahon ng saging. Yung kwan namin dito, kasi yung handler na yung kwan dyan, yung ginagawa namin talaga dito, kung galing pa sa range, every 15 days yan, nagpupurga kami. Pag siguro 3 beses na kwan yan, monthly na yan. Tsaka depende na pag malapit yung laban, 12 days, pupurga rin kami. Tapos nag-i-inject din kami. Ang gamit ko dito na pamurga, walang iba kundi Vermix 40. Ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa lakas at bilis ng manok na alaga, kundi pati na rin sa tamang kaalaman at suporta mula sa pagpapalahi, pagkukondisyon hanggang sa laban. Kailangan maibigay ang lahat ng pangangailangan upang mabot nila ang tagumpay sa pinakamataas na antas. Good luck sa mga laban sa darating na taon mga kasabong. Nalagang tunay, laking LDI. This portion was brought to you by Lakpue Drug Incorporated.